Nagulat ako dito sa upload na ito ni Makagago kasi nga hindi po lahat ng tao na kalaban ni Kulaong ay kaya siyang payuhan. Sino ba naman mag-aakala na ang isang Makagago na matinding kalaban ni Kulaong, ah, magpapayo sa kanyang kalaban. Kasi alam nyo ang dami ng ang dami ng nakakalaban ni Kulaong, na nakita ko, simula nung ako, naging, vlogger ng Kulaong, tagapagtanggol ng Kulaong, hanggang naging kalaban ako ni Kulaong, kinalaban ko na si Kulaong, anti-Kulaong na ako, hanggang ako, nawala sa pagba-vlog ng Kulaong, hanggang bumalik ulit ako sa pagba-vlog ng Kulaong. Parang wala pa akong pinayuhan si Kulaong, para ma-solve ang kanyang mga financial problems. Wala pa, 'di ba? Wala pa akong wala pa akong nakitang kalaban ni Kulaong na nag-vlog para ma-solve ang kanyang mga problema sa usaping pera. Pero ito si Makagago, iba talaga 'to. Oh, ito. Naman, ano yung mga pinagsasasabi mo, ha? Nagmamadali kasi ako kanina. Hindi, pero yung susunod na hearing, full force tayo, full force tayo, full force tayo. Bunga nga pa lang, basta yung lumapit pa lang, lumapit pa lang, lumapit pa lang. Boss, boss, ang bakit mo pala sa personal? Ang bakit mo pala sa personal? Ako ba po, ha? Labas, tara, labas yun ang boss. Ayaw mo matapang ka sa online ka lang pala matapang eh. Lumapit pa lang, lumapit pa lang. Kung sa katapangan lang, wala talaga makakatalo ay Norman. Pero mas lalong wala makakatalo sa kanya sa financial advice. Ay, FLM, I just saved 100k. Any financial advice? Ba, advice ko sa'yo, financial advice, Bili mo ng kotse, bili mo ng kung anong gusto mo. sa'yo yan eh. Nakapag-save ka pala eh, di save mo na lang. Ngayon, kung gusto mo ng negosyo, di magtinda ka kwekwe. Bili ka isda, banye-banyera, benta mo para dumami. Kung gusto mo naman, di itaya mo sa weteng o itaya mo sa loto para maging milyon-milyon. Ganun lang yun. Pero ito, Norman, sasabihan talaga kita ng tunay na financial advice bago ka man lang mawarrant of arrest ulit. Una, Norman, mag-sign in ka sa Pocket Broker. Ngayon, alam ko naman na puro sugal ka lang at wala kang alam sa trading. Hindi ko gawain yan, sorry. Di pumunta ka sa social trading ng Pocket Broker. Alam mo ba kung para sa nito? Pero hindi ko alam, baka fake news eh. Para kumopya ng trade ng ibang magagaling na trader sa trading. Kita mo, profit. May pang-bail ka agad. Total, naawa ko sa'yo, Norman. Pagamit ko na sa'yo ang code kong MKG26 para naman dumoble ang deposit mo. Try nyo na rin, mga kahombre ko, nang hindi lang si Norman ang makinabang. Oy, Norman. Bire mo financial advice ni Kulaong bumili kotse 100,000. Ano mabibili mo noon? Yung mga Toyota Toyota at Mitsubishi na mga box type, yung mga tig 60k. Yung mga pinapalit ng Raider na 2021, Raider 150 na motor, yung dekarburador hindi FI, mga ganon mapapalit. Sus ko day, ano mo sa 100k sa liit na lang ng piso ngayon. Nako, yung 100k, hindi ka makakabili kotse. Quick, pwede pa, makakabili ka kotse. Pero yung maganda doon, yung bili ka na isda, banye-banyera. Kasi dati, nung nawalan ako dati ng trabaho, meron akong kaibigan, si Paring Hill, nagtinda kami ng isda. May tricycle siya, tapos naghati kami sa puhunan, nagtinda kami ng isda doon sa Santa Maria. Inaano namin yun, nililibot namin sa mga bahay-bahay, sa mga looban. Nagtinda kami dati ng isda nung hindi kami, parang paano ba nangyari? Parang nagsara yata yung pinapasukan namin, no? Kaya kami nagtinda ng isda, pansamantala. Ngayon, meron kasi kung kamag-anak sa Fishport. Ngayon, doon po sa Fishport, meron ka makakasalubong doon, mga bata lang, mga nagtitinda ng mga galunggong, isang timba, makikipagtawaran ka. O yun, totoo yun. Kapag ikaw meron kang kahit nga 10,000 lang konti lang muna. Pagtagal niyan, naku, marami na yung uwi-uwi mong isda galing Fishport kasi lalago at lalago talaga ang puhunan mo niyan dahil sa isda. Pero yung sa kwek-kwek, gago.
Ay nako. Hindi, actually wala ka naman talagang makukuha kay Kulaong. Mga financial advice, ganyan. O mabuting payo, wala talaga. Ano ba ipapayo ng isang Kulaong? Ha? Ano ipapayo ng isang Kulaong? Walang maipapayong mabuti yan. Puro katarantaduhan lang ipapayo niyan. Wala tayong matatanggap diyan na sustansya sa tao na yan. Kaya nga minsan meron talagang mga tao na nagsasabi sa akin, "Ba't ba yung patigilan niya si Kulaong? Wala namang kwentang tao 'yan." Yun nga wala ngang kwentang tao, ang dami pang naloloko. Kaya tinatapik pa rin natin at sinosoplak pa rin natin gabi-gabi, may Kulaong time tayo, 'di ba? Pero 'yan talaga, kapag 'yan, nahuyo siyempre 'di ba, parang nakuha na natin yung goal natin na mahuyo siya ng panghabang buhay. Ngayon, ang galing ng ano, 'no, nung ads na yun ni MG. Biruin mo akala mo talaga merong, payong mabuti kay Kulaong, yun pala magpo-promote lang na magpo-promote lang pala nung ano na yun, nung, packet na yan, yung tungkol sa stocks. Maganda yan maganda yan. Maraming meron akong kilala taga Singapore rin, nakabili ng mga sasakyan dahil diyan. Kaya lang, sa atin mga katulad natin, kailangan nating maging eksperto muna sa stocks bago ka sumugal diyan. Kasi parang sugal din yan. Parang sugal din yan na naipaliwanag sa akin yan Totoo naman na parang sugal yan. Si Kulaong, bilhin mo payuhan ka ng ganyang Kulaong ng isang taong kalaban mo. Payuhan ka ng kalaban mo sa kasuhan. Alam naman nating lahat na si Kulaong ay hilahod na hilahod lagi sa paghahanap ng kanyang pangpiyansa. Maganda talaga 'to na gawin ni Kulaong. Maganda talaga 'yan. Hindi biro na maganda talaga 'yang matutunan ni Kulaong 'yan. Kasi para ring sugal 'yan 'Yan stocks trading na 'yan. Parang sugal din 'yan. Parang tinataya mo rin yung pera mo. So, kayang-kaya ni Kulaong 'yan. Baka diyan nga yumaman si Kulaong Kaya kung ako sa iyo Kulaong, sundin mo na si MG. Ano nga pangalan ulit nun? Yung mga pinagsasasabi mo, ha? Nagmamadali kasi ko kanina. Hindi, pero yung susunod. Yung packet broker. Yan, Kulaong. Kaya lang pala tong packet broker pala, hindi pala to pwede dito sa Pilipinas. Sorry, packet broker is currently not available in your region. Hindi siya pwede dito sa Pilipinas o dito sa na ito. Pero pwede kang pwede kang mag-sign up, 'di ba? Galing another na naman 'to. Another advertisement na naman 'to ni Makagago. Siyempre, 'di ba? Ganun talaga kapag popular at marami kang subscriber, talagang puputaktihin ka ng advertisement. Yan ang wala si Kulaong. Na kahit na naka 1,070,000, yun yung pinakamalaking na reach ng kanyang channel noon 1,070,000 subscriber. Yan po yung pinakamalaki. Yung channel niya na nawala dahil sa katarantaduhan niya, 1,070,000. Pero, hindi po nakakuha yan ng kahit isang advertisement. Hindi yan nakakuha ng kahit isang promotional promotional offer. Wala pong ganun. Kasi nga ikaw ba naman magpapa-advertisement ka ba o magpapaano ka ba sa scammer? Kilalang scammer at manloloko at nagpapanggap na Marcos, di ba? Okay, wow, ilang days lang ako di naka-chismis. Best friend na sila ni MG. Di ba? Ang galing Ang galing ng talagang maano ka maano ka na, uy, parang pinapayuhan ni MG to. Okay, it's me Zed. Try nyo Boss Mac buttered chicken. Master na po ni Joy yan. Meron pang isang alam si Joy na luto ng manok, yung paa ng manok.
na piniritong crispy, ultimo buto makakain mo. Nako, napakasarap. Bebenta nga namin yun. Sabi ko nga, kapag binenta ba natin to ng 10 piso isa, may bibili kaya eh. Crispy paa. Talagang sabi ko sa inyo, napakatindi. Yung mga buto sa paa ng manok, hindi mo na kailangan tanggalin yun. Kakainin mo yun, pati yun. Kaya nga sabi ko kay Joy, paglaki ni Piola, ninegosyo namin yung manok na yun. Kasi wala pa akong nakita nagtinda nun. Okay, Ate Michelle, sorry na Kuya Henry, kakagising lang, may bahid ng pagiging patola pa kapatid mo. Ay, nako. Kay Ate Iloy, wow, ilang days lang. Ayun pala, nabasa na natin yan. Ate Iloy, ulang yaka talaga manguten, kwek-kwek. Kuya G, pinapayuhan siya ni MG, ayaw pa manahimik, nagyayabang palalo after na mahuyo. Ngayon, mahuhuyo ulit siya. Ayaw niya kasing tumigil eh. Kuya Emil Capistrano, hello po. Okay. Ate Iloy, busit ka talaga, Maki. Kala ko talaga best friend na sila. Kuya Gary, baka makabili E150 yung kamukha kay Kulaong kaso may tama na. Pwede. Pwede siguro. Nag-advise na bumili kotse at may kasamang sugal pa. Oo, taya daw sa waiting eh. Bobby Bilbar, hello po. Big Mama, lalaki ka na pala ngayon pero wag ka mag-alala. May touch of girl pa din may ate eh. Ate Michelle. Oo, autocorrect PC eh, ate. Nako eh. Yan din minsan yung ayaw ko eh. May autocorrect. Mac, ano ang mabibili mo sa 1 peso? Yung kending maliit na lang na binibili ni Piola, ganun lang. Sa totoo lang yung piso, hindi na ganong yan. Actually, dapat nga napansin ko kasi pag kunwari mamimili kami sa hypermarket o kaya grocery kami o kaya mag-shopping ganyan, may bibili na mga kailangan, mga alam nyo yung piso, di ba kunwari bibili ka sa grocery, dapat ang presyo nila, hindi na, kasi yung iba nakikita ko, kunwari 99.50 ang presyo, kunwari bibili ka nung kailangan mo 99.50. Pag nagbayad ka ng 100 pesos, hindi ka na susuklihan ng 50 cent. Ng 50 cent, wala na. Kunwari binayad mo 500 pesos, susukli lang sa'yo 400. Hindi ka nasusuklihan ng 50 cent nun. Kaya sana merong makaisip niyan eh. Na mambabatas na yung lahat na lang ng presyo sa mga pamilihan isakto na lang. Kunwari 98 pesos, o di may sukli ka pang 2 piso pag nagbayad ka 100. Kasi nga yung piso wala na eh. Hindi naman nila kunwari 50 cent, hindi na nila sinusukli. Sana, 'di ba, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, wag na ring gumawa ng 25 cent, 10 cent o 50 cent. Kasi wala rin. Hindi din naman sinusuklian ang mga mamimili. Ala lang. Nasingit ko lang. Okay. Pati weteng na ipasok pa ni Norm sa pagpapayo eh. Yun nga eh. Okay, dapat masoplak. Yan, para matigil na ang asbag. Akala ko serious na payo eh. Imagine itaya daw sa weteng, epekto yan ng pagiging tukmol, utak puhol. Parang gusto talaga sabihin ni Kulaong, Ate Michelle, na ipalipad mo na lang yan sa akin. Palaguin natin sa bakarat. Kuya G, ayan, makmak sa trading, maganda talaga yan. Opo, kaya lang nung tinuro sa akin yun nung taga Singapore, parang sugal. Yun ang nasabi ko, parang sugal din. Okay, ang laki ang ginagastos niya sa casino, dapat mag-trading na lang siya. Kaya lang kasi si Kulaong gusto niya nandun sa upuan eh. Sa trading kasi minsan nasa ka lang cellphone ka lang eh. Ate Iloy, at least pag kumita siya doon, may pang-bail siya. Tama naman.
No, Kuya G, hindi pwede sa Pinas. Oo nga. Ate Michelle, Kuya Henry, hirap na ako mag-ipit ng boses para tunog babae. Ilabas ko na katotohanan dito. Dahil lang sa autocorrect no, naging lalaki na. In fairness, Kulaong keeps us all together here at Boss Max Channel. Ay, yan ang, Ate Benilda Craig, yan din ang magandang naidulot noong panahon ng pandemya, di ba? Panahon ng pandemya pero sa halip na magkakalayo tayo, ang nangyari, di ba? Tipon-tipon noon dito sa channel ko eh. Okay, Tommy Fishing, 1,070,000 subscribers. Ang lakas pala ni Kulaong noon. Yes, opo, dahil sa amin. Dahil sa amin ng mga small vloggers noon, nagtulong-tulong kami para paangatin si Kulaong. Kaya lang yun pala, ginamit kami para para pala makapambudo lang. Ate Michelle, present ba sex bomb dancer natin or borlogs? Ay nako, borlog siguro. Hindi daw dumating yung professor. Ate Agnes, masarap yan Mac Crispy Adidas. Ate Michelle, yung ilaga sa pressure cooker yung paa ng manok tapos iprito, maganda yon Kuya Mac. Walang tapon kahit buto malambot. Yes, opo, totoo po yan. Ate Iloy, pag pumatok yung crispy paa mo, Maki, magsunod-sunod na magtitinda niyan. Ha, Pinoy style. Oo, yun naman talaga. Kaya lang may sikreto kasi yun. Rick Jan, Canada, kapag wala nakasign up na si Norman, sasabihin niyan, for sure, siya na nagpapasweldo kay MG. Jan Caleb Sins, hello po. Kailan tayo, Jaja Mac, pag-uusapan natin, pagde-debunk natin kay Kulaong? Kayo po, kailan ba? Kailan ba tayo? Kayo, kasi ako, anytime pwede naman eh. Kuya G, Mac, dito isang nagtatrabaho sa bangko, inilalagay niya yung 5 cents sa account niya everyday. Aba, naging milyonaryo. Sabihin mong 100 na client, di $50 na everyday. Okay, Ate Agnes, tama ka Mac, ganon din dito, may 399 euro ang price, pero di na binibigay yung sukle. Pag nagbayad ka ng 4 euro, dapat isakto na lang nila ala ng butal. Tama po. Kuya G, yung nahoyo ngayon kahit 5 cent lang. Kyle Juni, gusto ni Kulaong hinihimas-himas yung baraha para solid. Oo, kaya hindi magte-trading yan. It's me said. Parang tingin ni Kulaong sa casino, naglalaro lang siya ng pogs or text. Pag natalo, iiyak. Pag panalo, iyayabang sa iba. Isip bata. Nabutan nyo yan, yung pogs at text na yan. Jan Caleb, sige Mac, yes, salamat Mac, napakabait mong tropa. Ay, no problem po. Ayan. Ate Michelle, ayan, kamag-anak mo ata yung idol ni Kuya Henry. Sino yun? Okay, PJ, hello po. Hindi ako magsisisi na i-debunk si Kulaong. Hindi kaya ako mademanda ng hype na Kulaong na yun. Hindi. Hindi po. Wala nang pandemanda yun. Okay, yes. Mac Pogs collector ako dati. Napapa-age reveal tuloy ako. Ravenclaw ako dati, text. Pag ako umuwi na isang sako yung text ko, kinabukasan, kahit isang dangkal wala. Bakit? Sinisigaan ng lola ko eh. Nakikita ko nandun na sa sa sigaan yung text ko, ang dami. Nakaipon ako dati parang 15 na box ng 15 box ng sesto na text. Napakarami. Sinunog lang ng lola ko. G. Belu, ayan, Kuya G, bago pumasok sa Hoyo si Kulaong, dapat regaluhan ng sandpaper para kuminis. Aspalto po yata dapat. Syempre PJ, ganun talaga yun. Si Abby Siwa kasi, hindi sumikat na artista yan. Kaya nga, yan kung ano-ano nga sinasabi niyan dati, kaya na-demanda ni Bina Morales yan Ate Maribel Gabelo, addiction ang sugal sa gawa ni Kulaong. Diyan na siya masisiraan ng ulo. Delusional, rich kid ang peg. Yun nga. Okay, throw-ups, dagdag nyo, crispy leeg. Okay din yun, Mac. Pa-shoutout naman sa Mr. Kumak. Salamat. Ayun. Ano po pangalan ng Mr. nyo? Mr. ni Rowaps. Shoutout po.
Nako dapat kay Kulaong tayo humingi ng advice pag mga negosyo kasi si Kulaong ang daming negosyo niyan, 'di ba? Sabi nga niya, ang dami niyang negosyo, dami niyang tauhan. Ma'am ang pangalan po ng ano, asawa niyo. Oh, ma'am, asawa ni Rowaps. Ate Agnes, lahat ng dumikit kay Norms, umaasbag ang ugali. Nahahawa ang ugali ni Norms. So, yun. Kuya Tommy Fishing, nakulong yun. Pero nakapagpiyansa, tas na-dismiss din yung kaso, o na-acquit din yata. Lalong malulubog sa utang si Kulaong dahil sa paglalaro ng casino. Yun nga po, di ba? Kaya nga hindi na nagla-live Nalubog Kay Ate Maribel, 3 ads done. No skipping na po, Sir Mac. Thank you. Thank you po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Actually, yan lang po ang talagang kapakinabangan natin dito kay Kulaong yung ads dyan.